Tama ba ang narinig ko? Pumunta kayo sa talon? Alam ko na may tinatago kayo. Nang dahil sa ginawa ninyo, maaaring mapahamak ang buong baryo. Naku, patawarin niyo po kami. Sa katunayan, nagsisisi na po kami ni Robin sa ginawa namin. Kung pwede nga lang makausap namin yung diwatang yun, gagawin namin para mailigtas yung buong baryo. Ilang taon kong iningatan ang sikretong ito. Pero dahil sa inyo, malalaman ng mga tao, hindi kayo makakaalis ng buhay dito sa talon. Hindi sukatan ang kayamanan para magkaroon ng mabuti at mapagmahal na kaibigan. Pareho kaming hindi mayaman ni Robin, pero busog kami sa pagmamahalan bilang magkaibigan. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad, lalong-lalo na sa mga listeners ninyo. Ang kwentong isasalaysay ko ay nangyari noong 2019. Ako nga po pala si Gani. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Buong araw na tayong nakababa dito sa dagat. Pero kakaunti lang yung isang nahuli natin. Ay naku, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin natin. Alam mo ba kung anong dapat mong gawin para mabawasan yung problema mo? Magdasal ka. Para pakinggan ka naman ng Diyos. Kailangan na nga kasi operahan si nanay para maging maayos na yung kalagayan niya. Saan ba tayo papulot na malaking halaga ng pera? Alam mo naman na sa pangingisda lang yung inaasahan ko eh. Tutulungan naman kita eh. At saka hindi ata sumasangayon sa atin yung panahon ngayon. Kita mo parang uulan pa oh. Mainit tapos uulan. Ay naku, nababaliw na talaga ako. Oh, bakit ka naman mababaliw? Kung sabi ng mga matatanda kapag umuulan daw at umiinit, huwag daw lalabas ng bahay. Bawal daw yun. Nakakabaliw daw yung ganung panahon. Sabi naman ng lolo ko kapag umiinit tapos umuulan, may kinakasal daw na tikbalang. Uy na nga lang tayo, Gani. Mas mabuti nga siguro. Mahirap na, baka mamaya biglang lumakas ang alon. Pwede pa tayong matangay. Maliit lang kasi yung dala nating bangka eh. Ano kaya kung doon tayo mangisda sa may talon? Yung sa abandonadong isdaan? Naku, ayoko nga no. Ang lakas naman ng loob mong ayayin akong pumunta doon. Alam mo naman siguro kung ano yung usap-usapan doon sa talon na yun, di ba? Marami nang namatay doon na manging isda dati. Siyempre alam ko yun. Kaya lang nangangailangan na talaga ako ng pera ngayon eh. Kapag hindi ako gumawa ng paraan, hindi ma-operahan si nanay. Ayaw kong maranasan ng sumpa ng talon na yun oh. At saka magagalit sa atin si Aling Juanita. Pinagbabawalan niya nga tayo makapasok sa talon eh. At saka pribadong pag-aari yun. Hindi naman niya malalaman eh. Kapag ganitong oras, wala si Aling Juanita sa bahay niya. Nandun yun sa kanto, naglalaro ng tongits. Bay, nako basta ayoko. Sumunod na lang tayo kung ano yung sinasabi sa atin ng mga matatanda. Madalas na napapahamak ang mga taong hindi nakikinig no. Kung ayaw mo, hindi ako na lang. Balita ako, maganda raw ang talon na yun. Gusto ko din kasi makita yun. Kung gusto mo, mauna ka na lang umuwi sa akin. Robin, hindi tayo pwede pumunta doon. Sa tingin ko, doon talaga ako makakahuli ng maraming isda. Kapag nagkataon, magagawa ko ng pa-operahan si nanay. Ay nako, mag-isip ka na lang ng ibang paraan, hindi lang naman yun eh. Ano pa bang paraan ang pwede kong isipin? Magnakaw ako, pangutang. Sino naman kayong magpapautang sa ampas lupang kagaya ko, no? Alam mo kung may pera lang ako, bibigyan na lang kita eh. Kaya lang parehas kasi tayo mahirap. Ay nako, nakukonsensya tuloy ako na wala akong matulong sa'yo. Kung natatakot kang sumama sa akin dun sa talon, ayos lang naman. Ako na lang mag-isang pupunta dun. Paano kung mapahama ka? Kapag nalaman ng nanay mo na pumunta ka sa talon, magagalit yun sa'yo. Madalas pa naman niyang bilin sa atin na huwag tayong pumunta ron eh. Huwag mo na lang sabihin. May tiwala naman ako sa'yo na hindi mo ako isusumbong eh. Hindi kasi yun, nag-aalala ako sa'yo. Hindi ako mapayag na pumunta ka ron oh. Di baling masumpa ako. Ang mahalaga, magawan ko ng paraan yung pagpapa-opera ni nanay. Bahala na rin kung magalit ka sa akin, pero hindi mo ako mapipigilan. Ang nanay na lang ni Robin ang nakatira sa kanya at alam ko kung gaano niya ito kamahal. Nauunawaan ko naman ang sakripisyong gagawin niya, kaya lang natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya. Pagkalis namin sa dagat, dumiretso siya sa paglalakad, bit-bit
ang banyerang walang laman. Sinundan ko naman siya. Pinigilan ko siya ulit sa pangalawang pagkakataon. Huwag ka magpadalos-dalos ha. Alam ko na nabubuang ka na dahil sa problema mo pero baka mamaya doon ka pa mamatay sa talon eh. Kapag hindi ako nakabalik sa loob ng 2 oras, ibig sabihin patay na ako. Ganun ba? Hindi na ba magbabago yung desisyon mo? Hindi na, kaya umalis ka na. Tigas talaga ng ulo mo no. Alam mo naman yun, simula noon pa eh. Ay, naku. Oo, sige na nga, sasamahan na lang kita. Hindi na kailangan eh, bumalik ka na lang. Sama nga ako sa'yo. Bahala na kung anong mangyari sa atin. Huwag mo akong sisisihin kung may mangyari masama ha. Tandaan mo, hindi kita niyaya na pumunta doon. Oo na, tara na kasi. Mamaya makabalik na si Aling Juanita galing dun sa sugalan eh. Mahalaga sa akin si Robin, kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sa ganitong paraan, matutulungan ko ang kaibigan ko. Lunod na siya sa problema nung nalaman niyang may sakit ang nanay niya. Merong malalaking pader na humaharang papunta sa talon kaya naunang umakyat si Robin. Ako ang magbabantay kung may taong makakita sa amin. Sumunod naman ako ng tuluyan na siyang makababa sa pader. Grabe, ang ganda ng talon pare. Oo nga, ang ganda. Kaya lang, hindi natin alam kung ano yung parusang naghihintay sa atin. Magpapaalam muna tayo sa diwata bago mangisda. Ayun, may nakikita ko tumatalo ng mga malalaking isda. Huli na natin para makalis na tayo kagad dito. Akin na lambat. Ako na lalangoy sa tubig. Oo, ito, dalian mo ha. Iyan o, malaki-laki ang isda to. Ay, salamat na sagot din ng Diyos ang dasal ko. Uy, pwede pa huwag kang masyadong sumigaw. Pasensya na. Masaya lang ako. Madadala ko na si nanay sa bayan. Maopera na ang nanay ko kapag naibenta natin ito matabang isda na to. Masaya ako sa'yo pare. Dalian mo. Sumisid ka na sa ilalim ng tubig. Bilisan mo ha. Tumampisaw ka na rin dito. Lamig ang tubig oh. Sarap-sarap sa katawan. Oo, wag na. Hindi naman yung pagligo ang pinunta ko rito eh. Hawakan mo na lang yung dulo ng lambat natin. Sisisida ako sa ilalim ng tubig. Umahon din naman kaagad si Robin mula sa tubig. Maya-maya pa, nararamdaman ko na maraming isda ang nakapasok sa lambat namin. Nagtulungan kaming iangat yon at napamangha kaming pareho. Marami, malalaki pa at iba't ibang uri ng isda ang aming nahuli. Tiba-tiba tayo nito. Oo nga. Pero, teka. Paano naman natin yan maakyat sa pader? Sa tingin ko naman, hindi natin kailangan umakyat ng pader. Doon tayo dumaan sa pinakadulo. Baka mamaya may makakita sa atin dun eh. Wala yan. Ilagay natin sa banyera ng mga isda. Naku, excited na ako dalhin to sa talipapa. Sigurado ako dudumugin to ng mga mamimili. Talaga, kaunti lang ang isda ngayon sa talipapa dahil masama ang panahon. Nang matapos naming isali ng isda sa banyera, kagad na kaming umalis sa talon na yon. Punong-puno ang banyera, kaya marami ang nagulat nang makarating kami ng talipapa. Pumila at nagunahan ang mga tao para makabili ng isdang paninda namin. Saan nyo naman nahuli itong malaking isda na to? Ang dami. Sa dagat. Sa amin ata ni Gani ang araw ngayon eh. Pauwi na sana kami nang bigla lumitaw yung mga isda. Talaga? Aba, ang swerte nyo namang dalawa. Bili na po kayo. Marami pa pong gusto makapili. Sigurado mauubusan ka. Sige. Bigyan mo nga ako ng malaking bisugo na to. Parang hindi na bisugo ang itsura nito Mataba po kasi yan kaya parang nag-iiba na itsura. Teka, ilang kilo po ba? 2 kilo lang sa akin. Makalipas ang 1 oras, kaunti na lang ang natirang isda. Malaki rin ang kinita namin ni Robin ng araw na yon. Napadaan si Ate Delina sa talipapa pero napatigil ito sa harapan namin nang masulyapan niya ang mga isda.
Aba, saan niyo nakuha ang mga isdang ito? Sa dagat po. Himala nga pong lumabas yung mga yan nung pauwi na kami ni Robin. Grasya ito ng Diyos sa inyo. Bumili na kayo, Ate Delina. May isda pa kasi ako sa bahay. Bukas na lang ako bibili kapag meron pa kayong ganyang kalalaking mga isda. Naku, baka wala na to bukas. Kaya nga po sige na, pumili na po kayo ng gusto ninyo. Papautangin po namin kayo ha. Mukhang pumaldo kayo ngayong araw ha. Sinabi niyo pa, marami po kami mga benta ngayon. Mabuti. Kahit pala ilang araw kayong magpahinga hindi kayo magugutom. Ito kinita namin, hatiin pa namin to ni Gani. Gagamitin ko po kasi yung pera para madala si nanay sa bayan. Kumusta na pala ang nanay mo? Balita ko, lumalala raw ang sakit niya. Opo, hirap na nga po siyang kumain eh. Ipasa Diyos mo na lang yan, Robin. Ito po pala yung isda, Ate Delina. Utangin nyo na lang po yan. Ay, salamat. Pero kapag hindi ako makabayad bukas, sa susunod na araw na lang ha. Ayos lang ba yon? Opo, ayos lang naman po. Nang makaalis na si Ate Delina, binilang namin ni Robin ang kinita naming pera. Umabot yun ng 8,000 piso. Wala na akong balak kunin ang kalahati sa kanya dahil para yon sa pagpapagamot ng nanay niya. Ito ang 4,000. Ating kapatid walang lamangan to. Ang mga natirang isda, hatiin na rin natin. Sa'yo na lang yung pera. Isda na lang ang kukunin ko mamaya. Bakit? Alam ko naman na wala ka rin pera ngayon kaya hindi ko to pwedeng suluhin. Hati tayo dapat. Robin, mahalaga ka sa akin. Kaibigan kita. At tutulungan kita para mapagamot ang nanay mo sa abot na makakaya ko. Sa'yo na yan. Pandagdag sa gastos ng nanay mo. Talaga? Oo. Salamat talaga, isa ka talaga tunay na kaibigan, pare. Buti na lang nandiyan ka palagi. Huwag ka masyadong madrama, no? Baka mamaya saan naman umabot yung usapan na to. Saka magdidilim na, hatiin na natin tong isda. Sige. Umuwi na ako sa bahay nang makuha ko na ang isda. Tinanggalan ko yun ng kaliskis para lutuin. Kaya lang, nagtaka naman ako dahil buhay na buhay pa rin sila. Nakuha ko na nga pati ang hasang pero gumagalaw pa rin ito. Hinintay ko ang ilang minuto na mamatay ang mga isda. Kaya lang hindi yun nangyari. Dali-dali akong pumunta sa bahay ni na Robin para sabihin sa kanya ang bagay na yon. Anong nangyari? Yung isdang nakuha natin sa talon, bakit parang hindi sila namamatay? Napansin mo rin pala. Yung sa amin nga walang natira eh. Ano? Bakit ano nangyari? Iniwan ko lang sa kusina tapos pagbalik ko bigla na lang naglaho. Nahuli ko pa yung isang isda na tumatalon kahit walang tubig. Naku, baka mawala din yung mga isdang iniwan ko ron. Tinanggalan ko na nga ng hasang at saka kaliskis eh. Pero parang buhay na buhay pa rin. Nakakatakot kaya. Kahit anong mangyari, huwag natin sasabihin na sa talon tayo kumuha ng isda Natatakot ako pare. Baka mamaya may mangyari masama sa mga taong kumain ng isda na yun. Wala naman siguro. Napahilot na lang ako sa sindido ng mga oras na yon. Pagka-umaga, hindi muna ako lumabas ng bahay dahil masama ang pakiramdam ko. Nalaman ko na dinala ni Robin ang kanyang nanay sa bayan. Mga 3 araw ang lumipas, dumating si Robin sa bahay. Nagulat naman ako nang makitang marami siyang kasama. Sila ang bumili ng mga isdang tinda namin nung nakaraang araw. Anong ginagawa nila dito? At saka di ba dapat nasa ospital ka ngayon? Kapatid kong babae nagbabantay dun kay nanay. Kaya pala ako nandito ngayon. Dahil bigla silang dumating sa bahay. Ano? Bakit? Tungkol sa isdang binenta natin. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Ano ko ba? Walang nangyayari masama sa kanila. Sa katunayan nga yan, kaya sila nandito para bumili pa sana ng maraming isda. Ganay. Maghuli kayo ulit ng isdang kagaya ng binenta nyo nung nakaraan ha. Aba, gustong gusto ko kumain ng ganong klaseng isda. Masarap, malinamnam ang laman at nakakabusog. Kaya nga, Gani, bibili ako sa inyo ng marami. Naku,
Masama po yung pakiramdam ko ngayon eh. Hindi po muna ako pupunta sa laot. Nako, gutom na kami. Gusto na namin kumain ng ganong klaseng isda. Alam mo kasi, simula nung natikman ko ang isdang yon, parang hindi na ako nabubusog sa ibang kinakain ko. Hindi po talaga pwede sa ngayon eh. Baka po bukas o kaya sa susunod na araw. Sigurado ka bang kukuha kayo ulit ng ganoong isda? Hindi na kami makakapaghintay gani. Kaya nga, kayo palang natatakam na talaga ako. Maghintay na lang po kayo bukas. Magpapahinga lang po kasi si Gani ngayon eh. Ang amin lang naman, siguraduhin ninyong may ganong kayong klaseng isda bukas. Susubukan po namin manghuli ng ganong isda. Marami naman ang sumang-ayon na maghihintay sila sa isdang mahuhuli namin bukas. Pagkaalis ng mga ito, parehas kaming nagtaka ni Robin. Merong naglalaway habang pinag-uusapan namin ang isda. Nakausap ko si Ate Delina. Ang sabi niya, hindi raw siya nakapag-almusal. Ang akala niya kasi meron tayong ganong isda na binibenta ngayon. Alam mo, napapansin ko lang sila. Parang takam na takam sila sa lasa ng isda na yun. Kaya nga eh. Anong gagawin natin? Babalik ba tayo dun sa talon? Uy, hindi na tayo babalik dun oh. Kung ganun, bakit ka nangako sa kanila? Kailangan ko lang sabihin yun para umalis sila eh. Ano? Baka babaya magalit yung mga yun kapag wala tayong ganong isda bukas. Bahala na kung magalit sila. Basta ako, hindi na ako kukuha ng isda dun sa talon. Kaya lang naman tayo pumunta doon dahil sa nanay mo eh. Ngayon natupad na yung gusto mo. Naoperahan ng nanay mo. Sapat na yun. Kaya nga eh. Bukas pala, dadaanan kita dito para pumalaot bukas. Pagkasapit ng umaga, umalaot kami ni Robin. May nahuli kaming isda, pero hindi lang ganun karami. Pagkarating namin sa Pampang, marami nang naghihintay sa amin. Kasama na ron si Ate Delina at Kuya Rene. Ibigay mo sa akin ang isang banyera ng isdang malalaki. Wala kaming nahuli. Ano? Bakit wala kayo nahuli? Anak, nangangusapan natin kahapon, kayo manghuhuli. Nagkataon lang naman po yung nakaraan na panghuhuli namin ng isdang yun eh. Wala kami magagawa ngayon. Walang lumabas na ganong isda eh. Kaya nga, mga wala kayong isang salita. Nangako kayo sa amin. Bumalik kayo doon sa dagat at manghuli ng ganong isda. Kapag wala kayo napakain sa amin na kagaya ng ganon, tatagain. Ano naman ang ginagawa ng babaeng yun sa talon? Ewan ko. Baka naman nagtatangka siya kumuha ng isda. At kaya ata namatay siya dahil nalunod siya. Sa tingin ko, hindi siya marunong lumangoy. Kawawa naman. Alam kaya niyang doon natin kinukuha yung mga isdang binibenta natin? Hindi siya pupunta ng talon ng walang dahilan. Sigurado ako na merong bumulabog sa talon kaya gumaganti ang diwata. At sino naman ang bubulabog doon? Pinasarado na nga yun ng matandang babae para walang makapasok. Takot ang mga tao pumunta ron. Alam ng lahat na isinumpa ang sino man na pupunta ng talon. Kailan pa po ba nawawala yung babaeng yun? Kagabi pa, ang sabi sa akin ng anak niya, gusto raw niyang makakain ng isda ninyo. Umalis daw siya para siyang mamingwit sa dagat. Paano ba naman? Ang sarap kasi ng isdang binibenta ninyo. Kahit na ako, hinahanap-hanap ko pa rin ang lasa noon. Kaya lang wala na akong magagawa dahil hindi na kayo makakahuli ng ganon. Salamat po sa pag-intindi. Hindi po kasi namin hawak yung panahon eh. May mga beses na nakakahuli kami ng malalaking isda pero
May pagkakataon din naman na maliliit na isda lang ang pumapasok sa lambat. Ang mahalaga, nakalimutan na natin ang lasa ng isdang yon. Pero itong nangyari, ay naku, sigurado akong tuloy-tuloy to. Paano niyo naman po nasabi yan? Kung binulabog ng babaeng yun ang talon, sapat ng kabayaran na para sa diwata ang kamatayan niya. Ang kinatatakot ko lang, baka may iba pang nakapunta sa talon at may kinuha sila. Tsak nagaganti ang diwata at babawian ng buhay ang sino mang may kinuha sa tubig na pagmamayari niya. Nakakatakot naman po yun. Sobrang nakakatakot. Isang malaking banta ito sa atin. Kailangan mahanap kagad ng iba pang taong nakarating ng talon para mausisa sila at mabalik sa diwata kung ano man yung mga pinagkukuha nila. Gani, umuwi na kaya tayo. Yung istang paninda natin, kailangan pa natin asikasuhin eh. Oo, tama. Sige, mauna na kami, Ate Delina. Sige. Naku, ito na naman. Nagsisimula na namang sumama ang pakiramdam ko. Nauuhaw na naman ako sa lasa ng isdang pinautang nyo kahapon. Hindi na kami umimi kay Ate Delina. Nagmadali kaming umalis dun sa barangay hall. Nang makalayo kami ni Robin, bigla akong napatigil at kinausap siya. Alam ko na may pananagutan kami sa nangyayari. Ay naku, kasalanan talaga natin to, Robin eh. Dahil sa pagpasok natin sa talon, yung mga namamatay na mga tao. Paano naman natin naging kasalanan? Hindi naman natin dinala yung babaeng yun sa talon eh. Paano kung totoo yung sinasabi ni Ate Delina na maniningil ang diwata sa nakuha natin sa kanya? Dapat hindi na lang tayo pumunta dun eh. Kaya lang, hindi naman natin mapapa-opera yung nanay mo. Kung hindi natin ginawa yun. Teka, nagsisisi ka ba na sumama ka sa akin? Oo. Pero masaya naman ako dahil nakatulong ako sa operasyon ng nanay mo. May dahilan tayo kaya natin kinuha ang isda sa talon. Wala na kasi ako maisip na ibang paraan. Kaya nga lang, meron na pahamak dahil sa ginawa natin. Sigurado ako na kaya siya nandun dahil para kumuha ng isda. Wala na tayong kasalanan dun. At saka isa pa, maintindihan naman ng diwata kung bakit tayo pumunta sa talon eh. Teka, tama ba ang narinig ko? Pumunta kayo sa talon? Nung kayo kumuha ng ibinenta niyong isda sa amin? Kuya Rene, nandyan po pala kayo. Kanina pa po ba kayo nakikinig na usapan namin? Kanina pa. Sinasabi ko na nga ba't may tinatago kayong dalawa? Napapansin ko ang mga kinikilos at mananalita ninyo sa amin, ha? Alam ko na may tinatago kayo. Nang dahil sa ginawa ninyo, maaaring mapahamak ang buong baryo. Ginawa lang naman namin yun para maoperahan si nanay ah. Sana naman maintindihan niyo naman po. Nang dahil sa inyo, kumakain ako ng isdang hilaw ngayon. Siguradong hindi titigil ang diwata sa pagpatay na tao. Dahil pinakain nyo sa tao ang dapat ay sa kanya lang. Nakikiusap po kami. Huwag niyo naman po sana sabihin sa iba yung nalaman ninyo. Magagalit sila sa amin eh. Ano gusto ninyo? Patuwa ang mga tao dahil sa ginawa ninyo? Maraming mangingisda sa baryo natin pero ni isa walang naglakas loob na pasukin ang abandonadong isdaan na yon. Sinabi naman po namin sa inyo yung dahilan eh. Pasalamat kayo dahil kaibigan ko ang tatay mo noon, Gani. Kung wala lang kami pinagsamahan ng tatay mo, ako mismo ang magbibigay ng parusa sa ginawa ninyo. Nilagay ninyo ang buong baryo sa kapahamakan. Naku, patawarin niyo po kami. Sa katunayan, nagsisisi na po kami ni Robin sa ginawa namin. Kung pwede nga lang makausap namin yung diwatang yun, gagawin namin para mailigtas yung buong baryo. Huli na ang lahat. Nakagawa na kayo ng mali at hindi nyo na yung mababago. Kailangan malaman ni Aling Juanita ang ginawa ninyo. Naku, magagalit po siya sa amin kapag nalaman niya yun. Kailangan niyang malaman. Baka may magawa siya para maisalba ang baryo. Siya ang nangangalaga sa diwatang yon. Malay natin, papakinggan siya ng diwata. Pakiusap naman po, Kuya Rene. Pagtanggol niyo naman po kami sa matandang babae kung sakaling magalit siya, ha? Sabihin niyo po yung dahilan kung bakit kami nakarating doon. Hindi sumagot si Kuya Rene. Iniwanan niya kami ni Robin kaya nagtitigan kaming dalawa habang naglalakad kami sa kalsada. Merong dumaan na isang dalaga. Maganda, matangkad at maputi siya. Kung hindi ako nagkakamali, bagong salta siya sa baryo namin.
Ang ganda naman ng babae. Tara, lapitan natin. Ayoko. Isa pa may problema pa tayong dapat harapin ngayon oh. Yung ginawa natin sa pagpunta ng talon. Iniisip ko kasi kung ano yung karma sa pagnakaw natin sa isda ng sirena eh. Mamaya mo na isipin yun. Kikilalanin lang naman natin siya eh. Ano ba? Huwag akong hilahin papunta sa kanya. Uy, tignan mo siya. Oh. May dala pang mga gamit. Baka ngayon lang siya dumating dito sa atin at mukhang nawawala din. Ikaw na nga lang. Tara na. Wala na akong magawa nang makalapit na kami sa babae. Nagulat pa ito habang nakatingin sa amin. Inirapan niya kaming dalawa ni Robin. Alam ko nang maldita siya. Atras na sana ako pero mahigpit na hinawakan ni Robin ang damit ko. Muntik pang mapunit yun. Miss, ako nga pala si Robin. Nawawala ka ata. Wag mo akong babastusin ha. Aray ko. Tatanong lang naman ako, ba't ka naman nanonotok? Kagrupo rin kayo ng mga lalaki sa dulo no? Hindi. Tumugo yata yung ilong ko. Ayun naman kasi. Kung makalapit ka naman kasi sa akin, akala mo naman close tayo. Uy, pasensya na. Binastos kasi ako dun sa kanto kaya akala ko magkakilala kayo ng mga taong yun. Ang lakas po naman manuntok. Sabi ko sa iyo, huwag na tayong lumapit pero mapilit ka. Ayun tuloy na pala mo, muntik na mabaling buto ng ilong mo ah. Tatawanan mo pa ako. Saan ba dito yung paupahan ni Ate Delina? Kalilipat ko lang kasi dito Nandun lang sa dulo. Pero mukhang wala ata si Ate Delina. Nandun pa siya sa isang bangkay. Bangkay? Oo, may namatay kasi dito sa amin kagabi. Nalunod dun sa may talon. Mabuti pa, ihatid ka na lang namin dun sa paupahan niya. O sige. Maraming salamat Tsaka pasensya na talaga taba kung nasuntok kita. Tabo? Hoy, Robin ang pangalan ko, hindi taba no? Tara na, mainit na dito. Nang mahatid namin ang babae, kagad naman kaming umalis. Sinamahan ko pa si Robin sa bahay nila. Ginamot niya ang kanyang ilong. Namamagayon dahil sa lakas ng pagsuntok ng babae. Kung hindi lang maganda yung babaeng yun, nako. Matatamaan talaga yun sa akin. Ay nako, ugali mo kasi talaga yan. Kapag may nakita kang babae, ang bilis-bilis mong lumapit. Mabilis kang maaaswang yan kapag kaganyan ka. Bakit naman ako maaswang? Kasi hindi mo pa kilala. Nakikipagbabutihan ka na. Malay mo bang hindi aswang yung babaeng yun o baka naman mamaya, kriminal pala. Suwabe talaga ng utak mo no. Alam ko lang naman na nagkakaganyan ka dahil sa nangyari kanina. Naku, hindi pa rin mawala sa isip ko yung nangyari. Buti na lang ka mo, hindi sa atin bumalik ang karma. Anong mabuti? Dahil nga sa atin kaya siya namatay. Kung hindi siya nakatikim ng isda, sana buhay pa rin yung babaeng yun. Maya-maya naman habang nag-uusap kami, biglang dumating si Aling Juanita. Galit na galit ito sa amin. Inabahan kami ng husto ni Robin. Nagtago siya sa likuran ko at ako ang pinaharap niya sa matanda. Ay, sinabi sa akin ni Rene ang lahat. Bakit nyo naman ginawa yun? Alam nyong delikado ang talon. Siguro naman po ipapaliwanag rin Kuya Rene sa inyo yung dahilan. Hindi sapat na dahilan yon. Naisip ninyo sa ganoong paraan maililigtas ang buhay ng nanay mo? Tapos ilang buhay ang kapalit. May namatayin na sa talon. Hindi pa ba sapat na isang buhay yung maging kapalit ng mga naging kasalanan namin? Ano? Ayos lang sa inyo na may mamatay sa talon na pagmamayari ko? Hindi po. Nalulungkot at nagsisisi din naman po kami. Pero po, hindi na namin maibabalik yun eh. Alam naman po namin na mali yung ginawa namin. Pakiusap naman po, tulungan nyo naman po kami kasi baka pwedeng pakiusapan po natin yung diwatang yun. Bakit? Handa ka bang ibuwis ang buhay mo sa talon? Hindi dapat ninyo pinakialaman ang bagay na hindi sa inyo. Sa edad niyo pong yan, nakita niyo na po ba yung diwatang nakatira dun sa talon? Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi ko naman po iniiba. Kaya ko lang naman po natanong yun kasi kung nakita niyo na po siya, baka pwedeng ihingi niyo kami ng pasensya sa kanya. Hindi na po namin uulitin yung pagnanakaw ng isda niya. Wala nang magagawa ang pasensya ninyo.
Kaya ko yun nilagyan ng pader para walang makalapit. Hindi ninyo ko masisisi kung marami pang mamamatay. Ano po ba yung pwedeng paraan para wala nang susunod na mamatay? Hindi ko alam kung may paraan para pigilan ang diwata sa galit niya. Ang alam ko lang, hindi pwedeng makain ng tao ang pagkain ng diwata dahil magagalit sila. Kung babalik kaya kami sa talon, baka naman po makipagkita sa amin yung diwata. Doon kayo mamamatay kapag ginawa ninyo yon. Kung tutuusin, dapat lang naman kayong mamatay dahil kayo ang gumambala sa kanya. Nararamdaman kong nanginginig sa takot si Robin sa sinabi ng matandang babae. Nagdadabog na umalis ang matanda. Napabuntong hininga ko at sising-sisi sa desisyong ginawa ko. Makalipas pa ang ilang mga araw, nasundan nga ang nangyayaring patayan. Lahat ng mga biktima sa talon natagpuan. Habang nasa talipapa kami, nakita ko ulit ang dalagang babaeng naglalako ng mani. Oy, gusto mong bumili ng mani? Magkano ba yan? 10 piso lang. Ako, di mo ba ako alukin? Bumili na kayo. Ito naman. Tamang-tama o 2 na lang natira. Kunin nyo na to. Sige, bibili na lang namin yan. Teka, matanong mo nga lang pala kayo. Normal lang ba talagang may namamatay dito araw-araw? Hindi, yun lang to nangyayari sa baryo eh. Ang dinig ko sa mga chismis ng mga tao, may diwata raw na nagpaparusa sa baryo eh. Alam nyo, galing kasi ako ng Maynila, hindi naman kasi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan eh. Totoo yun. May diwata talagang pumapatay ng tao dahil sa nagawa naming kasalanan ni Gani. Kasalanan? Ba't ano bang kasalanan ang ginawa nyo? Nako, huwag mo nang pansinin yan si Robin. Ikaw kung ano-ano nang pinagsasabi mo dito kay Elena ha. Grabe, nakakatakot naman pala dito sa baryo nyo. Akala ko pag sa probinsya, tahimik, hindi naman pala. Huwag kang matakot. Hindi ka naman kasama sa pagpaparusa ng diwata eh. Kung sa bagay, hindi naman kasi ako taga rito eh. Pinandilatan ko ng mga mata si Robin nang makaalis si Elena. Ayokong malaman niyang kami ang dahilan kung bakit pinarurusahan ng diwata ang baryo. Nang magumaga, dumating si Aling Juanita sa talipapa. Mas lalong nagalit ito dahil nadagdagan pa ang namamatay. Nakita nyo na ang resulta. Dahil mapangahas kayo, sinubukan kong kausapin ng diwata para intindihin kayo pero wala, hindi man lang siya nagpakita sa akin. Kung papayagan niyo po ako, handa akong harapin ang diwatang yun para humingi ng tawad sa kanya. Hindi nga nagpakita sa akin, sa'yo pa kaya? Ipapaalam ko sa mga tao na kayo ang dahilan kung bakit ito nangyayari. May karapatan silang malaman yun na ayoko masisi. Bakit naman po kayo masisisi? Alam niyo ba kung anong sabi nila sa akin? Na keso pabaya ako na hindi ko raw inahalagaan ng maayos ang talon kaya nagagalit ang diwata. Huwag niyo na po munang ipaalam sa mga tao. Pakiusap naman po. Natatakot kayo? Sana nag-isip muna kayo bago pasukin ang lupain ko. Ilang taong kong pinanatili ang katahimikan sa baryo. Hindi ako nagkulang sa pagbibigay ng mga babala. Pero dahil sa katigasan naman talaga ng mga ulo ninyo, ay marami na ang nagbuwis ng buhay. Patawarin niyo na po kami, Aling Juanita. Bakit kayo nanghihingi sa akin ng tawad? Doon kayo humingi ng tawad sa pamilyang namatayan. Ano po ba talaga nangyayari? Bakit palagi sa talon natatagpuan yung mga bangkay ng mga tao? Hindi pa rin ba klaro ang lahat sa inyo? Bawat gabi, mayroong pumupunta sa talon para kumuha ng isda. Ang mga taong pumupunta doon, sila ang pinagbentahan ninyo ng isda na galing sa tubig ng diwata. Si Ate Delina at Kuya Rene, nakakain rin sila ng isda. Umalis si Delina sa baryo. Pumunta siya sa albularyo para humingi ng tulong. Magpapagamot siya kung paano mawala ang pagkasabik niya sa isda. Sana nga lang may maitulong ang albularyo. Makalipas ang 2 araw, habang nasa pampang kami ng dagat, biglang dumating si Ate Delina.
Hingal na hingal ito. Kakabalik niya lang mula sa albularyo at alam kong may dala siyang balita sa amin. May kailangan kayong malaman. Ang sabi ng albularyo sa akin, sinumpa raw talaga ng diwata ang talon na yon. Isa lang ang paraan para tumigil ang patayan dito sa baryo. Ano naman po paraan? Kailangan magbuwis ng buhay ang isa sa amin? Oo. Kayo ang dahilan kung bakit pinaparusahan ng diwata ang kumain ng isda. Nagtataka ba kayo kung paano ko nalaman na kayo ang kumuha ng isda sa talon? Ayun, sinabi ng albularyo sa akin. Wala naman kaming masamang intensyon sa ginawa namin eh. Gusto ko lang matulungan si Robin na makahanap ng pera para mapaoperahan yung nanay niya. Kahit na kailangang may magbuwis ng buhay sa inyo, huwag niyo nang hintayin kuyugin pa kayo ng mga tao. Kapag buong baryo na ang nakaalam sa ginawa niyo, sinisiguro ko na silang magdadala sa inyo sa talon. Ate Delina, magkakilala naman po tayo eh. Huwag niyo naman po kami ipahamak. O ay, anong gusto niyo? Hihintayin yung maubos ang mga tao dito sa baryo? Ginising niyo ang diwata, kaya dapat lang magbayad kayo. Ang sama naman ng ugali ninyo. Alam namin na may mali kaming ginawa at gusto namin itama yun. Kaya lang wala kami naisip na paraan kung paano. Iyon na nga ang paraan. Kailangang may magbuwis ng buhay sa inyo. Ibang paraan po, hindi yung ganun. Kung magbubuwis ako ng buhay, edi mapabaliwala yung mga sakripisyong ginawa ko para sa nanay ko. Nag-usap na rin kami ni Aling Juanita. Pinag-iisipan niyo na rin na sabihin sa taga-baryo ang ginawa ninyo. Hinihintay ko lang naman kung anong desisyon niya. Kayo ang nagdala ng salot dito sa baryo. At habang buhay niyong pagsisisihan yon. Gulong-gulo na talaga ako sa nangyayari. Umalis si Ate Delina. Nag-iwan pa ito ng banta sa amin. Wala akong maisip na ibang paraan ng mga oras na yon. Mahalaga si Robin sa akin pero hindi ko maiwasang hindi siya sisihin sa nangyari. Kung di dahil sa kanya, wala ako sa ganong sitwasyon. Ay nako, alam mo kasalanan mo talaga to Robin eh. Bakit mo kasi naisipang pasukin yung talon na yun? Oh, sinisisi mo na ako ngayon. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na huwag mo akong samahan? Di naman kita niyaya eh. Ikaw ang kusang sumama sa akin. Dahil ayaw ko may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko naman inaasahan na ganito yung mangyayari. Na lahat ng mga tao sa baryo mapipirwisyo sa ginawa natin. Tayo naman talaga may kasalanan pero bakit kailangan ibang tao yung magbayad? Hindi ko hinihingi sa'yo magsakripisyo ka rin. Pinauna pa nga kita umuwi. Hindi ko nakasalanan kung sumama ka sa akin. At saka wala akong pakialam kung maraming mamatay no. Ang mahalaga nagawa ko ipa-opera ang nanay ko. Makasarili ka pala eh. Wala kang pakialam sa iba? Wala. Kahit nga ikaw pang susunod na mamatay, wala rin akong pakialam sa'yo. Ano? Matapos ang ginawa ko para sa'yo, ganyan lang yung sasabihin mo sa akin? Nakakasama ka na kasi ng loob eh. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo akong sisisihin sa posibleng mangyari. Ikaw ang may kagustuhan na sumama sa akin ng araw na yon. Parang nagsisisi na ata akong sumama pa ako dun sa talon. Eh sana pala hinayaan na lang kita pumunta dun ng mag-isa. Ayos lang naman sa akin kung hinayaan mo na lang ako eh. Kaya ko namang mag-isa kahit wala ka. Pero syempre malaki pa rin ang utang na loob ko sa'yo. Wala kang utang na loob. Makasarili ka nga eh. Wala kang pakialam sa mga mamamatay. Bakit? Kung malulungkot ba ako? May tutulong ba para ma-resolve ako yung mga kaso? Wala naman ah. Saka nagawa na natin, tapos na yun. At kahit anong sabihin mo, hindi na natin yun mababalik. Ewan ko sa'yo. Iwan na nga kita. Baka kung ano pa yung masabi ko sa'yo eh. Iwan mo! Bahala ka na rin sa buhay mo simula ngayon. At ito ang tatandaan mo ha. Hindi ako magsasakripisyo ng buhay ko sa talon na yun. Tinalikuran niya ako ng mga oras na yon. Inis ko rin siyang iniwan dun sa talipapa. Biglang nag-iba ang tingin ko kay Robin. Ang iniisip lang niya ng nanay niya. Alam ko naman na mahalaga sa kanya ang buhay ng nanay niya pero mas mahalaga ang buhay ng ibang tao na pinapatay ng diwata. 3 araw din na hindi kami nagkita. Sagad hanggang buto ang pagsisisi ko. Pero hindi ko na may babalik yon. Isang gabi nagulat na lang ako nang may kumatok sa pintuan. Dali-dali ko namang binuksan yon. Nabigla pa ako nang makita ko si Elena ng oras na yon.
Elena? Anong ginagawa mo rito? Gani, si Robin. Anong nangyari kay Robin? Nakasalubong ko siya kanina. Sobrang lasing niya. Sabi niya sa akin pupunta raw siya sa talon. Gusto niya na raw magpakamatay. Ano? Kailangan ko siyang pigilan. Oo, kaya nga pumunta ako dito sa iyo eh. Umiiyak pa nga yun kasi sinisisi mo raw siya sa nangyari. Nagkasamaan daw kayo ng loob. Hindi mo raw siya kinakausap. Kailangan ko siyang pigilan. Nagkasagutan kasi kami nung nakaraan eh. Magbubuwis na lang daw siya ng buhay para matapos ni mga patayan dito sa baryo. Pinipigilan ko nga siya kanina pero ayaw niya magpapigil. Bilisan pa natin. Kailangan natin maabutan yung lalaking yun. Ano ba pumasok sa isip niya at gusto niya magpakamatay? Makalipas ang kalahating oras, nakarating na kami sa talon. Nakita ko kaagad ang katawan ni Robin na palutang-lutang sa tubig. Mabilis akong tumalon sa tubig para hilahin siya, papunta sa gilid ng talon. Hindi na siya humihinga, kaya sobrang kinabahan ako. Robin! Kumising ka! Anak, kumising ka nga! Kailangan maisukan niya yung tubig na ininom niya. Marunong ka ba mag-CPR? Oh, marunong ako. Sandali lang. Sira ulo kasi ito si Robin eh. Di niya iniisip yung nanay niya. Gising na Robin, parang awa mo naman oh. Takpan mo yung ilong niya. At ipan mo siya sa bibig. Ginawa ko na, pero ayaw niya pa rin magasing. Robin, hindi na ako galit sa'yo. Parang awa mo na gumising ka na. Pakawalan niyo ako. Magpapakamatay na ako. Sasapakin kita eh, walang iya ka. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Gani? Ikaw? Oo. Naku, hindi ka talaga nag-iisip bago ka gumawa ng desisyon, no? Paano kung hindi ako tinawag ni Elena? Hindi namatay ka na. Ikaw naman kasi. Nagagalit ka sa akin. Hindi ko matanggap na hindi mo ako kinakausap. Alam mo bang nasaktan ako dahil sa mga sinabi mo? Hindi ako makasarili, no? Nagkataon lang na wala akong ibang maisip na paraan para mapagamot si nanay. Oo na. Naiintindihan naman kita eh. Umuwi na tayo. Baka mamaya biglang lumabas yung mga diwata eh. Sabihin mo munang hindi ka nagalit sa akin. Hindi na nga ako galit. Simula ngayon, maayos na tayo. Sabi mo yan, ha? Sige na, umuwi na tayo. Sandali. Oh, bakit? May nararamdaman ako eh. Parang hindi lang tayong tatlo ang nandito sa talon. Hindi talaga. Dahil merong diwata dito. Hindi eh. Parang kakaiba. Parang presensya ng aswang ang nararamdaman ko. Mamamatay tayo na tuluyan kapag hindi pa tayo umalis dito. Tara na! Inalalayan ko si Robin ng gabing yun. Amoy alak siya, pero hindi na ito lasing gaya ng sinabi ni Elena kanina. Sa bahay kami dumiretso ng gabing yun. Nanginginig na sa lamig si Robin kaya pinahiram ko siya ng damit. Wisit ka talaga. Ang akala ko madadatan kitang patay dun eh. Nagpakalasing ka pa bago ka pumunta dun. Natatakot naman kasi ako maglakad papunta doon. Kaya lang sa tuwing naaalala kong masama ang loob mo sa akin, bilang nagtutulak sa akin para magpakamatay na lang. Huwag mo nang uulitin yun. Hindi na talaga, no? Nagkaayos na tayo. Maraming salamat, nagawa mo pa rin ako iligtas sa kabila ng nagawa ko. Pasensya na rin kung sinisi kita. Naiintindihan naman kita eh, kaya lang nagugulahan na ako. Nakokonsensya ako habang iniisip ko na marami ang namamatay dahil sa ginawa natin. Paano ba yan? Narinig na ni Elena ang lahat. Wala na kayong itatago sa akin. Matagal ko nang alam ang ginawa nyo. Eh talaga, lakas ng loob yung pakialaman yung pagkain ng diwata kasi. Nangangailangan lang kasi. Sana huwag kang tumulot sa iba na ang sama ng tingin sa amin. Ngayon, kahit saan ako magpunta, puro paninising naririnig ko eh. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko, wala naman diwata sa talon na yun eh. Aswang posible pa. Merong diwata. Kaya nga ito nangyayari. Maniwala kayo sa akin. Walang diwata dun. Tsaka malakas ang kutob ko. May kakaiba dun sa talon. Pero hindi yun dahil sa diwata. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Nararamdaman mo ang presensya ng aswang? Oo. Alam ko na may aswang sa paligid. Nagmamasid lang ata siya sa atin eh. At sigurado ako kung hindi natin nadatnan si Robin dun, nakain na siya ng aswang na yun. Paano mo naman nasabi yan? Basta!
Kaya huwag kayong magpapaniwala na kailangan may magbubuwis ng buhay sa inyo. Hindi yung totoo. Tayo ka lang dito. Kaya wala kang alam. Mas marami pa nga yata akong alam sa inyo kahit dayo lang ako eh. Huwag kayong magpapa-apekto sa paninisi ng iba. Gusto lang nila na mamatay din kayo. Mga matatanda na ang nagsasabi na may diwata dun sa talon. Eh di ko ngayon yung maniwala. Ayos lang naman. Pero gusto kong bumalik sa talon na yon. Ano naman ang gagawin mo dun? May gusto lang akong alamin. Pwede niyo ba akong samahan bukas ng gabi? Natatakot ako bumalik dun. Dali na, samahan niyo na ako. Sige na, Gani. Sa totoo lang, wala na akong balak bumalik sa talon na yun eh. Sandali lang naman tayo eh. Pero kung ayaw niyo, di ako na lang pupunta. Sige na, pero siguraduhin mo lang na wala kang gagawin para mapahamak tayong lahat ha. Oo, hindi ko naman nahayaang mapahamak kayo dahil sa akin eh. May gusto lang talaga akong tuklasin sa kuwebang yun. Kinaumagahan, binabato ng mga tao ang bahay ko dahil sa galit nila sa amin. Para manatili akong ligtas, hindi ako lumabas ng bahay. Dumating naman si Kapitan. Pinaalis niya ang mga tao kaya dun na ako naglakas loob na dumungaw sa bintana. Nakita ko sa labas si Elena. Pinagbuksan ko siya ng pinto at pinapasok sa loob ng bahay para makapag-usap kami. Gani, tayong dalawa na lang ang pumunta dun sa talon. Si Robin kasi parang matatakutin eh. Hindi ko nga alam kung bakit gusto mong pumunta dun sa talon eh. Mamaya may mangyari pang masama sa atin dun. Kailangan mo kong samahan para masagot na yung katanungan niyo kung may diwata ba talaga. Hanggat walang kumikilos para lumabas ang katotohanan habang buhay na kayong maniniwala sa kasinungalingan. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Gusto kong malaman kung totoong may kuweba sa likod ng talon. Ayon sa haka-hakang narinig ko, may lihim na kuweba raw doon. Nakatago daw yun sa likod ng talon. Ha? Parang wala naman kami nakikita na kuweba doon nung nangisda kami ni Robin ah. Kaya nga kailangan nating malaman kung totoo bang may kuweba roon. Ngayon na tayo pupunta doon. Huwag na nating hintayin gumabi. Ano ba naman yan? Ang sabi mo sa akin mamayang gabi pa tayo pupunta doon. Bigla kasi nabago yung isip ko eh. Tsaka hindi ko na kayang ginagawa ng mga tao sa inyo. Naniniwala kong malilinawan silang lahat pag natuklasan natin ang totoo. Mas lalong gumulo ang utak ko sa sinasabi ni Elena. Mukha naman siyang mapagkakatiwalaan, kaya sumama ako sa kanya papunta sa kuweba. Nang makarating kami sa talon, pinabantay niya ako sa paligid. Kapag may maparating, tawagin mo ako ha. Oo, bilisan mo lang. Saan ka pa talaga pupunta? Isisid ako sa ilalim ng tubig para makatawid papunta sa likod ng talon. Ano? Paano mo naman ako maririnig kapag sumisid ka dyan? Sumama ka na nga lang kasi sa akin. Bilisan mo na, halaway tayo. Ayoko nga. Mamaya may humila pa sa atin dyan eh. Ano naman to? Wala ngang manghihila. Halika na kasi. Oh, sige na. Mauna ka na tumalon sa tubig. Tumalo naman agad si Elena kaya sumunod ako sa kanya. Ilang minuto rin kaming lumangoy papunta sa likuran ng talon. Pagkaahon namin, laking gulat ko nang makita ang malaking kuweba roon. Totoo nga na may kuweba. Pero para saan to? Halika, pasukin natin yan. Ayoko, natatakot ako. Baka mamaya bahay ng diwata yan eh. Maniwala ka sa akin, walang diwata. May laman ng kuwebang yan at yon ang dahilan kung bakit pinoprotektahan to ng matanda. Malakas ang kutob ko, may tinatago siya dyan. Elena, ano ba talagang dahilan kung bakit ka dumayo dito? May dahilan ako, pero hindi mo pwedeng malaman. Kaya pwede ba? Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ka mapapahamak. Poprotektahan kita. Lahat ng mga tao dito sa baryo, handa akong protektahan sa abot ng makakaya ko. Ngayon na ba talaga natin kailangan pasukin yung kuweba? Mamayang gabi na lang kaya. Tapos isama na lang natin si Robin. Malaki din na matutulong ng lalaking yun eh. Naman po, duwag naman ito eh. Oo na nga. Mamayang gabi na lang para na sumisid na tayo ulit pabalik sa harap ng talon. Alam kong nainis sa akin si Elena dahil sa pag-atras ko na tingnan ang laman ng kuweba. Halos hindi ako makapaniwalang mayroong nakatagong kuweba
sa likod ng talon. Malakas din ang kutob ko na may alam nga talaga si Aling Juanita tungkol sa bagay na yon. Kaya lang itinago niya ito sa amin sa pansariling dahilan. Bago pa man ako sumunod kay Elena sa pagsisid sa tubig, may narinig akong parang tunog ng hayop mula sa loob ng kuweba. Kinabahan ako, kaya mabilis akong lumangoy paalis doon. Ano, naniniwala ka na sa akin na may nakatagong lihim dito sa talon? Oo, kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit may alam ka sa mga bagay na to. Lagpas sa ibang baryo ang kwento tungkol sa talon na may sumpa. Nakarating to sa akin. Gusto kong malaman yung totoo. Ano kaya naman ang kuwebang yun? May narinig pa akong tunog na nagmumula doon eh. Tunog yun ng halimaw. Galing sa loob ng kuweba. May nakatira doon. Nararamdaman ko talaga. Umahon na kami sa tubig para umalis. Kaya lang, biglang lumitaw sa harapan namin si Aling Juanita. Mahina akong hinila ni Elena sa damit papunta sa likod niya. Magandang araw po. Hindi magandang araw ko. Umalis kayo ngayon din sa lupain ko. Huwag niyong istorbohin ang diwatang nananahimik dyan sa talon. Ikaw, Gani, hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Gusto mo habang dagdagan ang kasalanan mo sa baryo? Ito naman po kasing si Elena. Niyaya ko siyang samahan ako. Ako yung may kasalanan. Gusto ko lang naman po kasi maligo eh. Malawak ang dagat nung kamaligo. Ikaw, babaeng dayok, pagsisisihan mong naligo ka sa talon ng diwata. Wala naman po diwata eh. Hindi ka naniniwala? Hindi po. Walang nakatirang diwata sa talon na to. Umalis na kayo dito. Gani, dalhin mo yung babae yan paalis sa lupain ko. Opo. Tara na, Elena. Dali-dali kaming umalis sa talon. Gusto ko pa sanang talungin ang matandang babae tungkol sa kuweba, kaya lang galit na galit ang mukha niya. Matapos ang pangyayaring yon, 2 araw kong hindi nakita si Aling Juanita. Isang umaga, binalita ni Robin sa akin na may gulo sa talipapa. Nagwawala raw si Kuya Rene kaya pumunta kami doon. Ibigay niyo sa akin ang mga isda ninyo! Kakainin ko yan! Tingnan mo si Kuya Rene oh. Tumudugo na yung labi niya kakakain ng tinik ng mga isda. Inuuya ba naman niya yung buong isda kahit malalaki? Ano kayang nangyari sa kanya? Epekto pa rin ata ito ng istang kinain niya mula doon sa talon. Pigilan natin siya. Marami ng mga tinderang galit sa kanya oh. Naku ba mga mamaya masapak pa yan eh. Ako nang bahalang pumigil sa kanya. Hindi mo ba kailangan ng tulong ko? Hindi na. Kaya ko na yun si Kuya Rene. Mas malaki yung katawan ko sa kanya kaya alam ko magagawa ko siyang pigilan. Lapitan mo na, baka mamaya mataga pa yan ang tindera eh. Nang makalapit ako kay Kuya Rene, hinawakan ko siya sa 2 braso at hinila papunta sa gilid ng talipapa. Pinadapa ko siya sa lupa. Alam kong hindi ko na siya makokontrol dahil para na siyang nasisiraan ng ulo. Tama na yan, Kuya Rene. Ano ba sa tingin niyo yung ginagawa ninyo? Nakakasira na kayo ng negosyo oh. Utos ito ng sirena sa akin. Kakain daw ako ng maraming isda. Sirena? Anong sirena yung pinagsasasabi mo? May sirena pumunta sa bahay. Dinalaw niya ako. Kapag hindi ako kakain ng isda, papatayin niya ako. Nasisira na talaga ng ulo to si Kuya Rene. Pasok na lang kaya natin siya sa mental. Tatawagan ko na yung bayan para makuha na yung lalaking yan. Huwag! Tayo may kasalanan kung bakit siya nagkakaganito. Dapat tayo rin natatapos ang sumpang ginawa natin. Kung gano'n, anong plano mong gawin sa kanya? Ano ba gani? Bitawan mo ako! Nakikilala ka ba niya? Kaya di pa siya baliw. Hindi ako baliw. Bitawan mo nga ako! Kakain ako ng isda! Umuwi na po kayo! May mga sugat ni labi ninyo kakangat-ngat ng mga isdang malalaking tinik ko! Wala ako pakialam! Bitawan niyo ako! Ano ba, Kuya Rene? Huwag na pa kayo manuntok! Matatamaan si Gani oh! Hindi mo ba ako bibitawan? Pasensya tayo, Gani. Babalik ang sirena mamayang gabi sa bahay.
Ayoko pang mamatay kaya kailangan ko siyang sundin. Nagbulong-bulungan ng mga tao dahil sa nangyari. Kami pa rin ang sinisisi nila. Hinayaan ko na lang silang batuhin kami ng masasakit na salita. Hinayaan kong makaalis si Kuya Rene. Bumalik pa rin siya sa parting isdaan at kinain ang mga isda. Kami na lang ni Robin ang umalis sa talipapa. Pauwi na kami nang makasalubong si Aling Juanita. Gani, ang lakas ng loob ng babaeng yun para balikan ang talon. Sa susunod na uulitin mo pa yun, ipapapatay na talaga kita. Po, bakit nyo naman po ako ipapapatay? Saan na ba talagang meron sa talon? Pumunta kami doon pero hindi naman nagpakita ang diwata. Sa totoo lang po, gusto ko na siya makita para makahingi ako ng tawad sa ginawa namin. Hayaan nyo na siya dahil nananahimik na ang diwata. Diwata po ba talagang nandun? Hindi ba isang sirena? Anong sirena ang pinagsasasabi mo? Titira ba naman ng sirena sa isang maliit na talon? Malakas ang kutob ko na may tinatago kayo dun sa talon. Sa oras na malaman kong hindi pala diwata ang dahilan ng mga nangyayaring patayan, magbabayad kayo sa akin. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi mo ako kakayanin, Gani. Mas matakot ka kapag ako ang magalit sa iyo. Dahil kahit anong gawin mo, mapapatay kita. Huwag naman po ganun, Aling Juanita. Hindi ba gusto niyo rin na matapos ang problemang to? Kaya nandun si Gani para humingi ng tawad. Kung gusto niyang humingi ng tawad, dapat siya lang mag-isang pumunta. Hindi yung isasama pa niya ang dayong babae. Ano? Si Elena ba ang kasama mong pumunta dun? Ayoko nang mahulit ang ginawa mong yun, ha? Huling pagkakataon na yan, Gani. Magpasalamat na lang kayo dahil hindi isa sa inyong namatay. Sigurado ako, hindi kayo nakakain ng isda. Kaya hindi kayo binabalikan sa mga ginawa ninyo. Nagdadabog ang matandang babaeng umalis dahil sa galit. Sinundan ko siya ng tingin. Doon ko lang napansin na parang takot ang matandang may matuklasan kami sa talon. Naniniwala akong tama si Elena. May lihim ang matanda doon sa talon. Akala ko ba magkakasama tayong pumunta dun sa talon? Bigla kasing nagbago yung isip ni Elena eh. Naabutan kami ng matanda doon sa talon. Anong ginawa niyo dun? Maniwala ka man o sa hindi, may nakita kaming kuweba sa likod ng talon. Kuweba? Teka, ano namang ginagawa ng kuweba dun? Kaya nga nagtataka ako kung paano may nakatagong kuweba ron. Ni isang beses wala akong narinig tungkol sa kuweba. Baka mamaya may laman yung kuweba. Yun nga yung sinasabi ni Elena sa akin. Aalamin daw niya kung anong laman ng kuweba. Naniniwala ako kay Elena na hindi talaga diwata ang pumapatay, kundi aswang. Aswang? Oo, yun ang sabi ni Elena. At sa tingin ko rin, may alam yung babaeng yun tungkol sa talon. Alam niyang kailangan sumisid sa tubig para marating yung kuweba doon sa likod ng talon. Dahil lang naman siya. Kaya dapat wala siyang alam tungkol sa mga bagay na yun. Sa tingin ko, ang talon ang dahilan kung bakit dumayo si Elena dito sa atin. Kailangan natin makipagtulungan sa kanya. Gusto ko na matapos tong patayin sa baryo, no? Gusto ko na rin malaman kung totoo ba talaga may diwatang pumapatay. Nang sumapit ang gabi, nagkataong nasa bahay si Robin. Dumating si Elena para yayain kaming bumalik sa talon. Ang ipinagtataka lang namin ay kung bakit may bitbit siyang patalim, asin, bawang at manunggal. Oh, Elena, ano gagawin mo? Mga anti ka ba ng aswang ngayong gabi? Sa nakikita ko, mga pangontra yun sa aswang eh. Tama ka, Robin. Sa gabing to matatapos ang kasamaan at panluloko ng aswang na yan. Wala naman kami napansin na may aswang na gumagala dito sa baryo eh. Meron. Nag-iingat lang sila. Kaya tara na, samahan niyo akong pumunta sa talon. Bakit doon sa talon? Teka, nandun ba yung aswang? Pinagbantaan na ako ni Aling Juanita kanina. Kapag bumalik pa raw ako doon, papatayin na niya ako. Tayo ang papatay sa kanya. Gusto kong merong taga-baryo ang sasaksi sa pagpatay ko sa mga aswang. Umamin ka nga sa akin. Ano ba talagang dahilan ng pagdayo mo dito sa baryo? Dahil kailangan kong mapuksa ang aswang at ang magindara. Magindara? Ano naman yun?
Isang sirenang aswang. Nakatira siya sa talon. Hindi totoong pinaparusahan ng diwata ang baryo. Pinapatay sila ng aswang at dinadala sa talon para maniwala ang mga tao na may sumpa. Sino naman ang gagawa nun? Isa lang ang nasisiguro ko. May kinalaman si Aling Juanita. Nararamdaman ko ang pagkaaswang niya at may nilalang pa sa loob ng kuweba. Imposible. Kukunin niya ang mga tao, papatayin sa talon tapos itatapon ang bangkay sa tubig para magmukhang gawa ng diwata? Ganun na nga. Handa ba kayong puksayin ng aswang sa baryong to? Makikipagtulungan ba kayo sa akin? Oo, handang-handa na ako. Ako rin. Kapag wala talagang diwata sa talon, ako mismo ang papatay sa matandang babae na yun. Pwede bang aminin mo muna sa amin kung sino ka ba talaga? Apo ko ng isang batikang manggagamot mula Maynila. Nalaman namin ang tungkol sa baryo dahil may nagpaabot ng may kakaibang nangyayari dito. Kaya pala nararamdaman mo na may kakaibang nilalang sa paligid. Manggagamot ka pala. Oo, at ngayong gabi, bilog ang buwan. Gutom ang mga aswang. Lalabas sila. Kailangan na nating umalis. Ano pa bang kailangan namin dalhin para lumaban sa aswang? Wala na, nasa akin na ang kailangan natin. Pero bago sumabak sa laban, sabuyan niyo sila ng asin at bawang. Hihina sila. Maaari rin natin gamitin ng manunggal. Ipapalo natin to. Tama. Kung handa na kayo, lusubin na natin ang talon. Umalis kami ng gabing yun papunta sa talon. Dala ang aming sandatang dasal. Sa di kalayuan pa lang, naririnig na naming may nagtatampisaw sa tubig. Nagmanman kami at nakita namin si Kuya Rene. Nasa gitna siya ng tubig. May tinatawag at nakikiusap. May wagang Serena. Lumabas ka dyan. Pakiusap. Huwag mo akong papatayin. Ayaw ko na sa palengke. Sumasakit na ang bibig ko sa kakakain ng isang may tinag. Anak na, ano ginagawa niya? Ang serenang tinutukoy niya yung aswang na Magindara. Kailangan natin siyang iligtas bago siya makain. Ano gagawin natin? Baka hindi na lumabas yung Magindara kapag alam niya may ibang tao. Lalabas siya. Gutom siya. Sandali, huwag na muna tayo kumilos. May mga ibang napaparating. Si Aling Juanita! Isa siyang aswang. May ugnayan sila ng Magindara. Inaalagaan niya ito. Hindi mo nagawa ang inuutos sa'yo ng diwata, Rene. Dapat ka na niyang patayin at kainin. Huwag naman po, Aling Juanita. Sinunod ko naman po ang gusto niya. Nagalit ang mga tao kina Robin at Gani. Wala lang may lakas na loob na hulihin sila. Kaya nga, dahil pumalpak ka, malapit nang lumabas ang diwata ng talon. Aling Juanita, parang awa mo na. Kausapin mo siya. Huwag mo akong hayaang mamatay. Wala na akong magagawa. Ito na ang kapalaran mo. Mamamatay ka ngayong gabi. Hindi niyo, gumagalaw ang tubig. May lumalangoy pa palapit kay Kuya Rene. Iligtas na natin siya. Lumabas kami sa aming pinagtataguan. Mabilis na tumalon si Elena sa tubig para hilain si Kuya Rene. Nakita ko rin ang ulo ng isang serenang lumitaw mula sa tubig. Sinakmal niya si Kuya Rene, pero hindi siya nagtagumpay dahil nahila na siya ni Elena. Matitigas talaga ang ulo ninyong dalawa. Ngayong alam na namin ang totoo. Hindi diwata ang nakatira sa tubig, kundi isang sirena. Isang Magindara kumakain na tao. Ilang taon kong iningatan ang sikretong ito. Pero dahil sa inyo, malalaman ng mga tao. Hindi kayo makakaalis ng buhay dito sa talon. Traitor ka, matanda ka. Nakilala ka pa naman bilang matulungin. Yung pala ginagawa mo lang yun para hindi ka pa ginalaan. Mga walang hiya! Sinira niyo ang gabi namin ang anak ko! Gani, mabuti na lang dumating kayo. Salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Tumawa na kayo sa tubig. Lumalangoy ang sirena papunta sa inyo. Mabilis na umahon sina Elena at Kuya Rene. Sa mukha ng Magindara, kita ang labis na galit. Hindi niya nakain ang biktima.
Pinagmasdan ko siyang mabuti at unti-unti doon ko siya nakilala. Tahimik na namubuhay ang anak ko sa talon. Kung hindi nyo lang sana pinakialaman ang mga isda niya, hindi ito mangyayari. Hanggang kailan mo kayang ipakain ng mga isda para mapunan ang gutom ng anak mong Magindara? Alam nating pareho na hindi lang isda ang kinakain nyo. Sa tingin nyo ba hindi ko alam na dumadayo ka sa kabilang bayan para mambiktima? Sinasabi ko na nga ba, isa kang manggagamot. Oo, at pinadala ko rito para tapusin ka at ang anak mong halimaw. Kung hindi ako nagkakamali, si Ate Delina ang Magindarang yan. Tama ka. Anak ko nga si Delina. At isa siyang aswang na Magindara. Nagpalit anyo bilang aswang ang matandang babae. Mahaba ang buhok, may kaliskis ang buong katawan at matutulis ang mahabang kuko. Parang nanigas ang buong katawan ko sa takot. Napaatras kami ni Robin pero... Sabuyan niya siya ng asin! Tama, ang asin, Gani! Nasaan ang asin? Ito, ayan na. Mabilis ang gumagapag sa lupa. Dali na, sabuyan na natin siya! Isa rin akong aswang na may lahing Magindara. Hindi ako takot sa maalat. Ganun ha, subukan mo naman to. Bawang! Sinabuyan ko siya ng bawang pero nakailag ang matandang aswang. Agad siyang nakalapit at buong lakas itong tinulak sa tubig. Kumalat ang asin at bawang sa tubig ng talon. Sa ilalim, nakita ko ang mabilis na paglangoy ng Magindara, si Delina. Tulungan niyo ako! Papunta na ako, Gani! Makakain na rin kita sa wakas, Gani. Ako ang harapin masong na Magindara! Huwag kang makialam, babaeng hilaw. Akin si Gani. Makakain ko na siya. Lumangoy ako papunta sa gilid ng talon pero naabutan ako ni Delina. Hinatak niya ang pako at nilubog sa tubig. Ramdam ko ang kanyang mga kuko at pangil. Tinangka niyang kagatin ako pero tinadyakan ko siya sa tiyan. Napaatras siya at sa likod niya, si Elena handang umatake. Hinawakan niya ang leeg ng aswang. Tinangkang gilitan ng punyal pero nakatakas ito. Umahon ako sa tubig. Sa gilid, nakita kong pinapalo ni Robin ng manunggal ang matandang aswang. Umahon ka na dyan, Gani! Hayaan mo si Elena na papatay sa Magindara! Gani, halika na! Umawag ka na sa tubig! Maraming salamat po. Aray! Sakit ang bewang ko. May sugat ka! Ayan, dumudugo! Nasugatan ako ng Magindara. Hindi ko naramdaman kanina dahil sa sobrang takot. Ito ang manunggal. Tulungan natin si Robin. Dapat nating tapusin ang matandang aswang. Sige, malit lang naman to. Kaya pa to. Laban! Hindi niyo mapapatay ang anak ko. Kahit sabay-sabay pa kayong lumaban sa akin, hindi kayo mananalo. Hinati namin ni Kuya Rene ang manunggal. 3 kami kontra sa isa. Pinalibutan namin siya. Sabay-sabay na humampas. Pero ang bilis niya, hindi namin matamaan. Sa isang iglap, kinalmot niya sa dibdib si Robin at itinulak palayo. Robin! Ayos ka lang! Oo, ayos lang. Pero grabe, maliit na sugat lang pero ang lakdi. Haba ang makuko niya. Malalim ang tama mo.
Humarap siya sa akin, hinawakan ang kamay kong may manunggal at buong lakas na binabali ang braso ko. Biglang umahon si Elena sa tubig. Tumalon ng mataas at diretsyong itinarak ang punyal sa likod ng matandang aswang. Ang sama mo, talagang matanda ka! Akong papatay sa'yo! Magaling ka lang manaksak pag nakatalikod, pero hindi mo ko Sa tubig yung asin at yung bawang natin eh. Pasensya na, hindi ko inaasa na itutulak niya pala ako. Ang aswang na magindara. Nagkaroon siya ng paa. Umausa sa tubig. May pa talaga siya. Si Ate Delina yan eh. Ako nalalaban sa kanilang dalawa. Kayo maghanap kayo ng magandang tiyempo para hampasin niya ng manunggal. Sa tingin niyo kaya niyo kaming labanan? Sabay-sabay kayong mamamatay ngayong gabi. Gutom na ako! Yan ay kung may mapapatay ka sa amin. Sinugod sila ni Elena gamit ang punyal. Bigla naman akong hinawakan ni Robin sa magkabilang balikat. Nagtataka ako kung anong balak nila. Delina! Tulungan mo ko! May manungkal! Walang iya ka gani! Nagigigil na akong patayin ka! Alam kong hindi mamamatay ang nanay mo sa manunggal. Pero manghihina siya. At ito ng pagkakataon para tapusin ka! Sinira niyo ang lahat! Tahimik naman ako dati, pero dumating ka, dalagang manggagamot. Ginulo mo ang lahat! Gusto kong wakasan ang panloloko niyo. Kapag napatay ko kayo, malaya na ang mga tao. Makakapangisda na sila uli dito sa talon na to. Amin ang talon. Walang makakapasok dito kundi kami lang. Nagsimula na silang maglaban. Matinding tagisan ng lakas at bilis. Si Aling Juanita naman gumugulong na sa lupa. Ang katawan niya tila nilalagnat sa init ng nararamdaman dahil sa manunggal. Napalakas yata yung tulak ko sa'yo, Gani. Nakakainis ka talaga. Wala akong pakpak para paliparin yun ng ganun ha. Tingnan mo to, sakit ng uso ko. Ayos lang yun. Cute ka pa rin naman eh. Cute. Nakuha mo pa talagang magbiro. Mamaya lang tayo mag-away. Pahirapan na muna natin sa Aling Juanita. Manunod pa tayo ng laban nila Elena at mga aswang na magindare. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Sino mag-aakala na si Delina pala ay si Ren at aswang? Lumapit kami kay Aling Juanita na hindi pa rin tumitigil sa paggulong sa lupa. Pinulot ni Robin ang kanyang manunggal at hinampas ito sa matanda. Nagmamakaawa ang aswang pero hindi siya tinigilan ni Robin. Parang awa niyo na. Tanggalin niyo na ang manunggal sa leg ko. Tumigil ka na sa pagmamakaawa mo. Wala kaming awa sa'yo, no? Traidor kang matanda ka. May padiwa-diwata ka pa? Kayo lang naman pala pumapatay. Ayoko pang mamatay.
Dahil sa'yo, kumapyambo nga ako kakakain. Akala ko utos yun ng diwata. Sa takot kong mamatay, sinunod ko ang lahat. Oo, inaamin ko nang bibiktima ko pero sa ibang bayan. Mahal kong mga taga-baryo. Masama pa rin mo kanina. Oh, iagis kita ulit? Sigurado ka? Oo, Naku, baka mamaya mabali yung ilong mo sa pagbagsak ha. hayaan mo na, gawin mo na. Oo, sige. Kuya Rene, tulungan mo ako. ayusin mo ha. Siguraduhin mong maikakwintas mo ang manunggal sa aswa. Oo, sisiguraduhin ko. Nag-iingat lang ako. Nasaktan mo agad ako. Masyado kang mabilis. Kaya ngayon na, pareho tayong sugatan. May mamamatay na sa atin. Ikaw ang mamamatay, hindi ako. Hayop ka talaga! At tagal niyo mamatay! Hindi kang lalaki ka. Ito ba? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa ninyo dito sa baryo. Tapusin na natin sila. Sige! Lumaban pa si Delina pero nagawa siyang saksakin ni Elena sa puso. Napaluhod ang aswang sa lupa, nawala ng hininga. Sunod namang pinatay ni Elena si Aling Juanita. Nang masigurong patay na pareho, umalis si Kuya Rene para tawagin ang mga taga-baryo. Gusto naming makita nilang totoo ang lahat bago namin sunugin ang katawan ng mga aswang. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang mga taga-baryo. Halos hindi sila makapaniwalang mag-ina pala si Aling Juanita at Delina. Mga kasama, walang diwata sa talon. Ayaw lang tayong lumapit doon ni Aling Juanita dahil anak niya ang magindarang aswang. Simula bukas, malaya na tayo mangingis na sa talon. Oo nga, wala talaga diwata. Inuutulan talaga tayo ng matanda. Kung hindi dahil kay Elena, hindi namin malalaman ang sikreto ng kuweba at ang aswang na nakatira doon. Dapat tayong magpasalamat kay Elena. Kahit tayo lang siya, sobra siyang nagmalasakit sa atin. Kailangan nating sunugin ang mga aswang na yan. Susunugin natin sila para siguradong hindi na sila makabalik habang buhay. Sumang-ayon ang mga tao at tumulong pa sila sa pagsunog ng katawan ng mga aswang. Matapos naming gawin yun, nagmadali kaming umalis sa talon para magamot ang mga sugat namin. Hanggang sumapit ang umaga, naging usap-usapan sa buong baryo ang pagkamatay ng mag-ina. Marami rin ang nagpasalamat sa ginawa ni Elena. Kami na rin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin malalaman ang katotohanan. Buti na lang talaga, dumating ka dito sa baryo namin. Sakto yung dating mo. Hindi naman mali ang ginawa nyo. Karapatan yung mangisda sa talo na yon. Ayon sa balita, hindi naman daw talaga si Aling Juanita ang may-ari ng parte ng talon eh. Ano? Paano mo nalaman yun? Sabi ng kapitana, siyang nagpadala sa akin para alamin kung may tunay na diwata nga sa talon. Pero nang malaman niyang aswang pa lang nandun, natakot siyang kumilos. Kaya pala. Elena, ano naman yung plano mo matapos mong mapatay ang mga aswang dito? Kailangan ko nang bumalik sa bayan.
Marami pang taong naghihintay sa akin na matulungan ko. Hindi ka na babalik? Balik ako para makapasyal sa talon. May plano kasi ang kapitana na gawing tourist spot yun para may mapagkakitaan naman ng baryo. Saan ka man mapadpad? Sana palagi kang gabayan ng Diyos. Marami kang buhay na niligtas. Tatanawin namin to bilang isang malaking utang na loob. Wala yun. Obligasyon naming mga manggagamot ang tumulong sa kapwa. Kailan ba yung alis mo? Bukas ng maga pa naman. Sige, may isang gabi pa pala tayo para makapag-usap ng gusto. Marami kaming napag-usapan tungkol sa buhay ni Elena. Nalaman naming mula siya sa pamilyang manggagamot. Kahit maikling panahon lang ang pinagsamahan namin, masasabi kong mabait at mapagkakatiwalaan siyang tao. Inaumagahan, umalis na si Elena. Maraming prutas ang ipinabaon sa kanya ng mga taga-baryo. Masaya kami. Malaya na kaming makapunta sa talon at nakalaya rin ang buong baryo sa isang madilim na kasinungalingan. Connie, sabi raw ni Kapitan, tutulong daw ang lahat sa paglilinis ng talon. Malinis naman yun ah. Balak daw niya pagandahin At saka papayagan ng mga isda doon kahit sino. Talaga? E di tiba-tiba na naman tayo dito. Oo, at hindi naman totoo yung sinasabi nila na kapag nakakain ka ng isda ron, kakainin ka ng magindara. Gawa-gawa lang yun ni Aling Juanita. Kaya pala ang lalaki ng isda dun. Inaalagaan talaga para may pagkain ng anak ng aswang. Alam mo, Goni, parang hindi pa rin ako makapaniwala Aswang pala si Ate Delina. Galing niya magpanggap, no? Hindi mo lang natin nahalata. Sinadya talaga nila magpanggap para walang magduda. Ngayon ba yung paglilinis? Oo, ngayon na. Punta tayo. Sige, tara. Sobrang ganda ng talon pagkatapos naming malinis. Tinupad ni Kapitana ang plano niyang gawing tourist spot ang talon at ang kuweba. At kami, mga taga-baryo, ang nakikinabang sa kinikita ron. Sa nangyari ni Soledad, marami akong natutunan sa buhay. Kailangang maging matalino sa mga desisyon para maiwasang may masaktan. Sa kasalukuyan, may sarili na akong pamilya. Si Robin din. Kami ang namamahala sa talon. Si Elena, isa na siyang batikan at kilalang manggagamot. Maraming salamat po sa pagpili ninyo ng aking kwento. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at more power sa inyong channel.